Hallelujah. Such a wonderful day to everyone. Kindly face our loved ones, friends, brother and sister in Christ, and especially to the family na dyan at nanonood ng live streaming sa kanilang mga sariling bahay. Let us show a beautiful smile to them and greet them an advance Merry Christmas! Merry Christmas po sa ating lahat. Naway patuloy tayong magbigay ng kapurihan sa ating Panginoon ngayong umagang ito at sa darating na araw ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan. Kaya tayo ay magbigay ng kapurihan sa Kanya. Sabi sa 1 John 5:11 to 12, God has given us eternal life, and this life is in His Son. Whoever has the Son has life. Whoever does not have the Son of God does not have life. Hallelujah. Let us pray. Panginoon, tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo, napakadakila mo, ninululhati nga namin, Panginoon, ang iyong pangalan, ang iyong napakagandang pangalan, Panginoon. Nawa nga, Panginoon, maitaas namin, Panginoon, ang aming lahat ng kapurihan, Panginoon, kapasalamatan, Panginoon, ang aming buhay ay inialay namin sa iyo, Panginoon. Walang makakahigit, Panginoon, kung ano yung nagagawa mo, Panginoon, para sa amin. Kung gaano ka kabuti, kung gaano ka, Panginoon, mapagmahal na Diyos sa aming lahat, Panginoon. Tulungan mo nga kami, Panginoon, na sa bawat araw, sa bawat pagsubok na aming nararanasan sa buhay, sa mga taon, Panginoon, na kami ay sinubok ng pagkakataon. At sa taon na ito, Panginoon, na maraming problema, krisis, Panginoon, sakuna ang aming nadatnan, ang aming naranasan. Nariyan ka, Panginoon, hindi ka, Panginoon, nang iwan sa aming mga anak mo, sa aming mga lingkod mo. Kaya, Lord, patuloy kami nagpapasalamat, patuloy namin itinataas ang iyong pangalan, Panginoon, dahil tunay kang dakila at nararapat sa iyo ang lahat ng kapurihan, Panginoon. Lord, ikaw nga po, Panginoon, magbigay ng patnubay at paggabay sa aming, Panginoon, sa lahat ng iyong mga lingkod, ano man ang kanilang ginagawa, Panginoon, para sa iyo. Ang mga taong tatayo sa harapan, Panginoon, at taong mga patuloy na kumikilos sa likod, Panginoon, maging ang mga nakikinig, Panginoon, patuloy mo silang hipuin, yakapin, Panginoon, ang iyong pagmamahal, upang patuloy sila, Panginoon, na maglingkod at patuloy sila mag-stand, Panginoon, as a Christian, Lord God, ay mag-dip pa yung infinite relationship nila, Panginoon, para sa iyo, Lord God. Kaya, Lord, sa iyo lamang namin pinagkakatiwala ang lahat at patuloy kami, Panginoon, nagbibigay ng galak at kasiyahan, Panginoon, sa pagdiriwang ng iyong kaarawan, Panginoon. Kaya, Lord, salamat po, Panginoon, sa mga taon. At sa taon na ito, Panginoon, hindi ka nagkulang at patuloy kang gumabay sa aming lahat. Salamat po sa iyong pagmamahal. Kayo ang patuloy na manahan at makita, Panginoon, sa aming mga buhay. Ikaw po, Panginoon, ang magtago, Panginoon, sa likuran, Panginoon, ng iyong mga lingkod at ikaw lamang ang makita. At nawa nga, Panginoon, hipuin mo ang aming mga puso, ang aming buhay, ang aming isip, Panginoon, ang mga lalabas sa aming mga dila, sa aming mga salita, ay magmula lamang sa iyo, Panginoon, at hindi sa iba, Panginoon. Ikaw ang maitaas, Lord God. Salamat po. Salamat, Panginoon. Walang hanggang pasasalamat at kulang pa ang lahat ng aming mga gawain, Panginoon, sa walang hanggang pasasalamat na nararapat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. We praise you. We praise you, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. Amen. And Isaiah 9:6 said, "For to us child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace." He has a beautiful, wonderful, and a powerful name. Let us celebrate the birth of Jesus Christ with joy and gracious power of love. Give praise and honor Him forever. Hallelujah. Amen. Hey. Joy to the world, the Lord is come. Let us receive the King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature sing.
Glory to God. Hark the herald, angels sing. Hark the herald, angels sing. Glory to the newborn King. Peace on earth and mercy mild. God and sinners reconciled. Joyful all ye nations rise. Join the triumph of the skies. With angelic hosts proclaim, Christ is born in Bethlehem. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Christ Christ the everlasting Lord, late in time, behold him come, offspring of the favored one. Veiled in flesh, the God see, hail the incarnate deity, Christus man with men to dwell, Jesus our Emmanuel. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Mine healers is glory by, born that man no more die. To raise the sons of earth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah. Let us give glory to God. He is worthy to receive glory. He is worthy to receive honor. Hallelujah. Glory, glory. Glory, glory, glory. Amen. Praise God. Hallelujah. Let us give a clap offering to the Lord. Let us continue to praise our Lord. Hallelujah. Angels we have heard on high, sweetly singing o'er the plain, and the mountains in
itaas nawa ang iyong pangalan. Tunay nga, Panginoon, na ikaw ang simula at katapusan. You are the word that does begin. The one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealing you are Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus.
your power cover us all. Let us all declare, let us all proclaim the greatness of the Lord. Sa mga nasa tahanan, sabay-sabay po natin itong awitin ng buong puso. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. Let us proclaim the greatness of the Lord. Let us proclaim how great He is and how powerful the Lord is. Hayaan mo, Panginoon, gamitin mo kami, O God, na instrumento para i-proclaim kung gaano ka kadakila sa bawat isa, O God. Kung gaano ka kadakila sa lahat ng iyong tagasunod, Panginoon. And as we celebrate this day, itong holiday, Panginoon, naway ikaw lamang, Panginoon, yung mag-shine sa bawat isa. Lalo na sa panahong ito, Panginoon, batid mo yung pinagdadaanan ng bawat isa, O God. And Lord, we thank you dahil hindi mo kami pinababayaan. We thank you for all the glory and blessings that you have given us all these months, Panginoon, na nagdaan. Lord God, maraming salamat, Panginoon. Ikaw lamang ang madakila, ikaw lamang ang maitaas, ikaw lamang, Panginoon, ang mag-shine sa buhay ng bawat isa, maging sa praise and worship na sa Sunday service na ito, God. Lord God, may your presence be felt sa araw na ito, maging sa mga taong na nasa kanilang tahanan, na kasama namin, na nagpupuri, sumasamba sa inyo sa mga oras na ito. Lord God, we glorify you, we love you, amen and amen.
Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Parang hindi merry ang Christmas ha. Good Friday na. Huwag tayo maaga masyado. Hindi porke pandemic malungkot na tayo, no? Amen. Lahat po ng pinagpapala, magsabi po ng hallelujah. Hallelujah! Amen. In Jesus' name. Salamat po. Magandang umaga ulit, no, sa ating lahat. Gusto ko po kayong batiin ng isang masagana at maligayang Pasko, bagamat dumaan tayo sa pandemya, no? Pero hindi naman po yun hadlang para hindi natin ituloy yung birth ni Jesus Christ, no? Dahil siya naman po yung dahilan ng lahat kung bakit may Christmas. Amen? Walang nag-amen, hindi yata si Jesus. Amen. Si Jesus po ang dahilan, no? Salamat po at least kahit na pandemic, nandito pa rin tayo, mayroon pa rin pumunta. Noong nakaraan nga, nag-message ako kay Ate Jen kasi may kaibigan ako dyan sa New Life, Methodist. Wala silang ganito. Virtual, ano dyan talaga sila. Live streaming. Sabi ko, pat gano'n, nakakalungkot talagang. Kasi may nakalagay doon na city ordinance dyan, bla bla bla. Sabi ko, kaya tinanong ko si Ate Jen kung totoo ba yun. Wala din daw siyang alam. Pero salamat pa rin sa Panginoon kasi hindi naman yun para hindi natin matuloy yung fellowship. Amen? Hindi na party, Christmas fellowship. Kasi noon, dinisregard yung fellowship, Christmas party. Pero parang walang party dun sa hindi kasi nung unang panahon wala namang party talaga, parang ang tawag nila ay isang malaking piging yata yung party nung araw. Amen. Sige, manalangin po muna tayo bago tayo magsimula. Lord, salamat po Panginoon sa araw na ito, sa mga oras na to kami ang iyong mga anak, ang likod mo dinala mo sa lugar nito. Salamat God dahil sa kabila ng mga pinagdaanan namin mula nung March hanggang sa mga panahong ito, December, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Hindi mo pinaramdam sa amin na hindi kami magiging masaya ngayong kaarawan mo. Sa kaarawan mo, Panginoon. Hindi mo yung pinaramdam. Bagkus, Panginoon, lalo pa kaming napalapit sa iyo, lalo kami nagkaroon ng communication sa iyo, mas lalo ka namin kinailangan, Lord. At God, kung may nakikita ka sa area ng buhay namin na hindi kami handa, hindi kami prepared, meron kaming mga problema pa internally, tulungan mo kami, God, na pagpapagtagumpayan namin to sa pangalan mo. Hallelujah. Lord, i-bless mo, God, na salita mo. Nawa, God, ngayong Kapaskuhan, ikaw, Panginoon, na maging sentro, hindi yung anumang mga bagay na meron sa paligid namin. Alam namin, God, na sa iyo nagbula ang lahat. You are the root of everything, Panginoon, sa aming buhay. Kaya, God, alam namin na sa aming sarili, hindi namin kaya kung wala ka, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga oras ito. At dalangin nga namin na salita mo ay patuloy na mag-remind sa amin, matalim sa aming puso, tumubo sa matabang lupa. Bless mo, Panginoon, ang lahat na makikinig. Maging yun nando sa mga kanya-kanyang tahanan, Lord, na umaabot ang live streaming nito. We pray for them, Lord, na i-bless mo rin sila, na ang salita mo ay magsilbing encouragement, God, para mas manatili pa kami sa inyo. At God, sa umagang ito, kung ano man ang hadlang, pinapaalis namin sa pangalan ni Jesus, all the works of evil, right now, in the name of Jesus, we cast you, we bind you in Jesus' name. Mga discouragement, kung ano man yung gumugulo sa aming mga isip, sa aming puso, para hindi tumagos ang salita mo, ito ay hinahadlangan namin sa mga oras nito. Sa pangalan mo, hallelujah, Jesus. Tinataas ka namin, ikaw lamang, wala nang iba, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen. Hallelujah. Sana wala tayong maging problema sa internet, no? Kasi yung technical na yan, talaga, kaya marami ngayong mga hinahire na technical people para po mag-ayos niyan. Kasi pag walang internet, walang business, walang ganto, mahirap, no? Pero salamat sa technology, ginagamit ng Panginoon. Amen. Ang ating pong teksto, no, ay ating pong message ngayon is tungkol po dun sa gift, a gift of promise. Amen. Ano ba yung gift? Ano ba yung promise na yon? Ano ba yung gift na yon, no? Nung mga nakaraang taon sa buhay natin, tuwing sasapit ang Pasko, no, ang Christmas, maraming dumadating sa buhay natin, lalo na nung hindi pa pandemic. Dumating tayo sa punto na yung mga business na mga employed ay binless yung kanilang mga pinapasukan, tumanggap sila ng mga bonus, 13-month pay, may iba nga may 14-month pay . Doon naman sa mga may business, ang ganda ng pasok kasi sunod-sunod yung project, sales, ang taas ng sales, no, last year. Yung iba naman ay maraming dumating doon sa buhay nilang espesyal, lalo na yung mga kamag-anak nila na nasa abroad, nagpapadala ng mga kung ilan sila magkakapatid, may kanya-kanya na, may parte-parte na ang bawat isa. No, may mga dumating sa ating ganun. Pero alam niyo mga kapatid, sa umagang ito, ano po ba yung pinaka-root, no? Ano ba yung gift na yon? Ano ba yung gift of promise, no? Malalaman natin to, basahin po natin yung sinabi doon. Kanina binasa doon sa Isaiah, no? Isaiah chapter 9 verse 6. Sabi po doon, no? For the child is born, no? For us
son is given, and the government will be on his shoulders. And he will called Wonderful Counselor. Ginuhitan ko po yung Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Ang salita po ng Diyos ay talagang mabisa. Nung unang panahon, sa panahon po ni Prophet Isaiah, hinulaan niya na to na may papanganak, no? Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki, no? May sisilang daw na isang lalaki, no, na para sa bawat tao, para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala, no? Meron palang dadating na isang savior, isang bata na ibibigay sa mga tao na siya ang mamamahala. Sino po ba 'yon? No? Sino ba yung gift na 'yon? Ang gift po ay pag tayo po ay niregaluhan, sabi ko nga kanina, pag meron po tayo na-receive sa mga buhay natin, hindi natin unexpected, no? During sa time ni Prophet Isaiah, siya lang nakakaalam. Inano niya, pinrovision sa kanya ng Panginoon na may dadating na Mesiyas, no? May dadating na sanggol at yun yung mamamahala sa atin. Sa kanya pinredict yun. Walang ibang nakakaalam. Kaya alam niyo mga kapatid, ang isang regalo, ang isang pangako ay hindi mo yan, wala pong nakakaalam niyan kung yan ay ibibigay mo sa isang tao o kanino man. Kasi gift nga hindi mo alam kung ano yun. Ang nakakaalam lang yung taong magbibigay sa'yo. Amen? Siya po ay tatawaging kahanga-hanga, walang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Sa English, Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Amen. Yung regalong ito na binigay sa atin ng Diyos ay talagang overall, binigay sa mga sangkatauhan. Hanggang ngayon, kaya kung mapapansin nyo, pag sumapit yung September pa lang, maririnig mo na uli si Jose Marichan. Kasi nandun na yung spirit of Christmas. Saan ba galing yung spirit na yon, no? Saan galing yung pangyayari na to every year na sineselebrate natin? Sabi nga nila, sa buhay ng isang tao, hindi pwedeng may celebrate yung iyong birth, yung iyong kapanganakan. At the same time, kapag ikaw ay pinanganak na, ano nangyayari during your birth? Ang lahat ay masaya. Pinagdiriwang ng mga tao. Wala naman po sigurong pinanganak na malungkot, no? Kagaya namin, nung pinanganak si Gideon nung April, pandemic pa, masaya kami, siyempre. Porke ba pandemic, palungkot kayo? Bakit ka na yung wala naman pong ganun, mga kapatid. Ipag-celebrate mo. Ganun din po dito sa sinasabi, no, na may ipapanganak. Wala pa po ito, pero sa puso ni Isaiah, ni Prophet Isaiah, no, na nararamdaman niya na yung spirit, nararamdaman niya na yung pagdating ng Mesiyas. Wala pa, nandun pa lang po sa panahon na wala pa si Kristo. Amen. The birth of Jesus Christ was fulfilled. Ito pong regalo na to, nung magaganap pa lang, nung pong dumating si Jesus, nangyari yung regalo na inaasahan natin. Yung promise. Kasi dun sa Old Testament, isang promise pa lang si Jesus. Wala pa siya nung time na yon, yung mga propeta pa lang. Kaya po mga kapatid, nung time na yon, yung mga lingkod ng Diyos na excite, hinihintay nila tong pagdating na to. Kaya po nangyari po yan sa Matthew. Mababasa natin sa Matthew chapter 1, verse 23, sabi po doon, Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God is with us. Amen? Kasama po ba natin ang Diyos sa mga oras na ito? Amen. Nung ito'y hinulaan ni Prophet Isaiah during his time, pagdating po sa New Testament nangyari. Amen? Mangyayari na. Kaya po nagkaroon po doon ng pangungusap ang Diyos during nung time na ipapanganak na si Jesus. Kaya po yung regalo parating na. Although sa pa lang sa Old Testament ay nararamdaman na nila ang Diyos. Kaya lang kailangan merong mamagitan sa tao at sa Diyos. Wala pa 'yun. Wala pa yung gift na 'yon. Amen. Kaya minsan hindi natin yung iba, hindi pa nila yung mga noon, yung mga dati-dati nung tayo bata pa, nandun pa tayo sa ating lumang paniniwala, nakagawian, no? Kultura na
ang paniniwala natin noon, basta lang, Christmas lang, Pasko, tapos regalo. Yun agad nasa isip mo, regalo, ninong-ninang, no? Yun yung nasa isip natin noon nung mga bata tayo, pupunta tayo, mamamasko, no? Namamasko po, caroling. Pero minsan nakakalungkot po mga kapatid, hindi natin talaga naiintindihan kung ano po ba talaga yung root ng Christmas, no? Kung ano po talaga yung Christmas. Ano ba talaga ibig sabihin nun? Kaya po dito sa kapanganakan ng ating Panginoon, yun po ay nangyari, isang regalo na. Nangyari yung promise na yun. Yung promise na sa Old Testament nangyari sa New Testament. Kung nababasa po natin yung Purple Gospel, magkakapare-pareho yung mga pagkakasulat nun, mababasa natin kung paano pinanganak si Kristo. Amen? Sabi doon, maglilihi yung isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin kong Emmanuel. Emmanuel, our God is with us. Kaya may iba dyan. Meron nga ako inaanak, Emmanuel ang pangalan. Yung boss ko dati sa company noon, Emmanuel din. Kaya po mga kapatid, sa buhay natin, yung Prince of Peace, no? Yung sinasabi nating Prince of Peace, Everlasting Father, pagka panganak ni Jesus, nandun na kaagad yun. Baby pa lang siya, nandun na. Napulpilled agad nung pinanganak na si Jesus. Yun na po yung pag-asa ng mga tao. Kasi kung hindi po pinanganak si Jesus, walang Christmas. Meron nga akong kaklase nun sa Bible course, walang ganto, walang Christmas. Hindi sila nagki-Christmas, Thanksgiving daw kasi pagan practice daw. May mga ganun no? May mga nagkaroon ng debate yan no? Sabi niya, hindi daw kasi 25 yung birthday ni Jesus. Oo, alam naman natin yun, wala naman exact date kung kailan talaga pinanganak si Jesus. Pero dapat, sa puso natin, alam natin na may pinanganak. Amen? Kasi, unfair tayo, sineselebrate mo yung kamatayan, Good Friday, nandun ka, umiiyak ka pa. Kakanta ka pa ng, I surrender all to you, kasi Good Friday Pero pag Christmas, hindi ka naniniwala, kaya ang ginagawa mo, dinadivert mo yung isip ng tao. Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot sa isang tahanan na hindi mo inaalala yung kapanganakan. Amen? Hindi mo sinasariwa, no? Bakit ba? Kasi He is the reason why we celebrate Christmas. Yun ang unang-una dun Siya naman yung dahilan, wala na pong iba. Walang ibang dahilan, walang ibang sinilang. Actually, magkasunod silang sinilang ni John the Baptist Di ba? Kaya po sa Bible, talagang napaka mystery ng story no sa Bible pag binabasa natin. Kaya po ang may nakakalungkot nga pag may mga tao hindi nila masyadong pinapaniwalaan ang Christmas. Para sa kanila hindi ito parang practices lang to nung mga unang panahon, ganyan. Pero alam niyo mga kapatid, kung tayo ay nakakilala sa Panginoon, especially tayo ay mga believers of Christ, automatically naniniwala tayo sa Christmas. Kasi naniniwala ka sa crucifixion, naniniwala ka sa resurrection. At the same time, naniniwala kang babalik ang Diyos. Dapat naniniwala talaga tayo sa Christmas. May iba naman kasing pilosopo, Christmas naniniwala, pero ayaw nilang iparamdam dun sa mga tao, sa bawat pamilya ng church. Dapat po kasi nararamdaman natin to, yung nararamdaman, lalo na ng mga bata pag Christmas. Importante po yun. Ipapaunawa natin sa mga bata na ang Christmas, dahil po kay Jesus. Amen? Kaya nga po yung Christmas, galing sa Christ. Mas. Meron ng mga biruan sa social media, Pasko, pas ako. Pas daw muna sa mga ninong-ninang, pas ako. Pas muna ako wala ako, parang ganun, nagbibiruan silang ganun. Pero ang in reality, ang Christmas po dapat tinutuloy-tuloy yan. Alam niyo sa buong mundo, lalo na sa Amerika, matindi ang pag-celebrate nila ng Christmas sa United Kingdom. Pagtingin-tingin kayo sa mga talagang yung iba nga minsan sa sobrang excitement, nakakalimutan na talaga yung pinaka-root kung sino talaga yung Christmas. Nagiging si Santa Claus na. Medyas, no? Yung tawag dito, yung humihila kay Santa Claus, yung tawag ito, reindeer, no? Si Sven sa Frozen. Hindi na nila talaga inaalala kung sino pa talaga yung root. Sino yung dahilan ng Christmas? Sino ba yung gift na yan? Sino ba yung gift of promise na yun? Sino yung promise ng Lord, ng Diyos sa sanlibutan? Si Jesus. Wala naman pong iba. Siya po yung Christmas.
Ang nangyayari, didikit sa pinto si Santa Claus. Ngayon, mga music men ngayon, manood kayo ng live streaming nila, mga nakasombrelo ng Santa Claus. No? Parang si Santa Claus yung nakilala, hindi si Jesus. Amen? Ang Santa Claus ay kathang isip lang, mga kapatid. Lalo na yung mga bata dyan. Si May nga, tinanong ako, pa, hihintayin ko si Santa Claus. Sabi ko, walang Santa Claus. Hindi totoo yun. Dati naniniwala ako niya, nagsabit kaming magkakapatid tatlo, nagsabit kaming medyas. Paggising namin, may Cloud9, tag-iisa. Sabi ko, may Santa Claus nga. Yung pala tatay ko lang naglagay. Amen. Naniniwala kami noon. Pero dahil binago tayo ng Lord, pinanganak na, si Jesus ang dahilan ng Christmas, no? Nabura yun. Kaya ngayon, lahat ng nare-receive nating regalo, material thing, galing po yan sa Panginoon, galing kay Jesus yan. Siya po yung talagang tunay na Santa Claus. Hindi natin sinasabing Santa Claus si Jesus, siya po yung tunay na nagbibigay sa atin ng regalo. Lalo-lalo na doon sa mga inaasahan natin. No? Kaya sa panahong ito, kahit noon, nung dumating si Jesus, na-fulfill yun. Naranasan nyo, napaka-bless ng mga nakasama ni Jesus during His time. Kasi nakita nila in person, nakasama nila, naturuan sila. Marami silang na-experience nila. Kaya po ang tunay na Christmas ay nangyari nung pinanganak si Jesus. Doon saan pinanganak si Jesus? Sa sabsaban. Dati paniniwala natin, 3 hari yung dumalaw. Kasi kinakanta mo, pag nangangaroling kami, ilang dekada, may 3 haring nagsidalaw. Patawad. Kasi hindi naman po talaga si 3 hari yung dumalaw kung babasahin nyo yung Bible. Yun po ay 3 wise men. Yung 3 pinadala ni Herodes para matuntun si Jesus kasi gusto niyang patayin si Jesus para hindi matupad Gano? Maraming pangyayari sa Bible, yung mga nakarang mensahe ni Pastor, yung mga nakaraan pa, nababanggit yan kung paano po dumating, kung paano nangyari yung story ni Jesus. Kaya po sa atin, napaka-importante po yun na every time na magki-Christmas, huwag nating gawing Xmas. Lagay mo yung Christ. Siya po yung key ng Christmas wala naman pong iba. Siya po yung regalo na yon, yung pinangako sa atin ng Diyos. Amen. Sabi to number 2, the most precious gift from God. Bakit po? Bakit precious? Pag binasa mo yung John 3:16, sabi doon, bugtong na anak, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya precious. Amen? Meron nga tayong kapatid dito, si La Brother Frank, tsaka si Sister Richelle. Ang pangalan ng anak nila, Precious. Kung napanood nyo ewan ko, kung inaabot nyo yung Lord of the Rings, 3 movie yun, Fellowship of the Ring, tapos sumunod doon, nakalimutan ko na, sumunod doon, yung pangatlong book doon ay yung Return of the King, no? Yung sumunod ay yung pangalawa, the Twin Tower. Ngayon, bakit ko nabanggit? Kasi meron doon isang karakter, lagi niyang sinasabi doon sa ring, my precious. No, kung naririnig nyo, hindi nyo alam, baka yung mga millennials, hindi nyo na inabot yun. Kami, ang ganda na istorya noon. Ang haba ng oras sa sinihan nung araw. No, yung may isang karakter doon, my precious, sinasabi niyang ganun. Yung sing-sing, precious yun. Ngayon, binigay ng Lord, balik tayo rito, binigay ng Lord, binigay ng Diyos, si Jesus, yung kaisa-isang anak. No? Dinala niya ng libutan, pinanganak lang sa sabsaban. Napaka-low profile. Ngayon, meron pa kayang, siguro baka ilan na lang yung mahirap na pinapanganak sa ganyan. Siyempre, pagka ngayon sa modernong panahon, hindi mo na pwedeng i-apply siguro yung ganon. Unless na lang, nandun ka sa malayong lugar, nasa probinsya ka, malayo sa kabayanan, no? Para isang isisilang, no? Yung kaisa-isang anak ng Diyos. Amen? Na makapangyarihan. Sabi ni Isaias, makapangyarihang Diyos. No? Kinikilala na Diyos. Siyempre, anak ng Diyos, Diyos yun. Hindi naman pwedeng hindi. Amen? The most precious gift from God. Yun po yung regalo. Kaya ngayon, so umagang ito, pinaparealize sa atin na nire-remind tayo, although tayo, matatagal na tayong Christian, nire-remind tayo na si Jesus pala ay napaka-precious, ibinigay sa atin. Isang pangako, isang regalo, no? Ng kaligtasan. Napaka-bless pala natin. Sabihin mo sa katabi mo sa bahay, you are very blessed. Ikaw ay blessed. Ikaw ay blessed kasi binigay si Jesus. Amen. No? Binigay. Napakaswerte natin. Tayo po ay mapalad sa lahat. Kaya pagka po tayo ay dumarating na sa panahon ng season, Christmas season,
dapat ma-realize natin na ang root ng lahat ng to si Jesus, wala nang iba. Siya yung pinaka-most, wala nang iba. Wala nang ibang dahilan yung Christmas. No? Kung ba't natin sineselebrate. Dapat unahin muna natin si Lord. Mag-Matthew 6:33 tayo. Hindi lang pag Christmas, everyday. Kasi inaano natin, i-remind natin, inaalala natin siya. Sabi po doon sa kasunod, no, the author and finishers of our faith. Yung pong regalo na binigay sa atin, hindi lang basta regalo na tinanggap mo, yun na. Hindi po hindi pa po doon natatapos. Nung pinanganak si Jesus, isa na pong regalo yon. Ngayon, anong ginawa ni Jesus during His time? No? Siya po yung nagpakilala sa atin ng pananampalataya. Kung anong meron tayo. Hindi ka naman maniniwala kay Jesus kung wala kang faith at hindi ka magkakaroon ng faith kung hindi ka naniniwala sa Kanya. Amen? Sabi po dun sa Hebrew chapter 12 verse 2, sabi doon, no? Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before Him endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Amen. Ituon daw natin yung paningin natin sa Lord. Bakit? Kasi si Lord, tinuro niya yung faith. Kung paano tayo magkaroon ng faith. Sa Kanya nakasalala yung pananampalataya natin. Kaya minsan, pag dumadating ang Pasko, lalo na ngayon, pandemic, minsan nawawala yan yung faith. Lalo na nung mga nakaraan, especially sa mga padre de pamilya, kagaya ko. Minsan, wala naman nung perfect doon. Minsan, nandun tayo sa parang manghihina, iniisip mo yung pamilya mo, paano kami, Lord? Pero dahil yung regalo ng Diyos dumating sa atin at itinuro ng Diyos, tinuro sa atin ni Jesus yung pananampalataya, no? Kung anong meron tayo, nagkakaroon tayo ngayon ng lakas ng loob. Nagkakaroon tayo ng kumpiyansa. Amen? Dahil doon sa pananampalatayang iyon na binigay. Sabi nga doon sa Tagalog, sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. Amen? Kaya po, nung pinanganak siya, during His time, nung po siya inangaral na, tinawag niya yung 12 disciple, maraming nangyari, sa kanyang katanyagan, nung time na yon, ang dami niyang pinuntahan, marami siyang tinuro, nakita natin yon na ang Diyos ay nagpanimula ng pananampalataya hanggat nung umakyat siya sa langit. Nagpaalam siya at sabi niya babalik siya. Kaya po mga kapatid, isang malaking bagay po yon na tayo po, ngayon pong Christmas, napipil natin to. Meron tayong Jesus. Kasi po, hindi po mabibili yan hindi po yan matatawaran. Nandun si Jesus sa buhay natin. Yung regalong natanggap natin ay more than pa sa buhay natin. Amen? Sabi po doon, He raised us. Sino pa nag-raise sa atin? Ito pong pangako ng Diyos, yung regalo na meron tayo, na na-receive galing sa Kanya, yun po yun. Kung paano niya tayo ni-raise sa buhay natin. Paano tayo tumayo? Paano tayo namulat? Amen? Dati blinded tayo meron tayong harang sa mata Lagi tayong naka-alarm. Kasi po, sa fire alarm system, ang smoke detector, lalo mga photoelectric, meron po yung 2 LED sa loob. Normal, ang operation ay normal kapag walang usok. Siyempre, nagkakakitaan yung dalawang LED, dalawang Blu-ray. Ngayon, kapag may usok na, mabablock. Magkakaroon ng refraction. Dati po, nagkaroon tayo ng refraction dahil sa kasalanan. Ngayon, nung dumating si Jesus, tinanggal niya yung refraction na yun. Nakita natin uli yung daan, papunta sa Kanya. Tinuro niya sa atin kung paano magbago. Amen? Hindi man tayo marunong noon Tingin ko, hindi po lahat dito ay hindi nagkamali nung araw, hindi nakaroon ng kasalanan. Hindi pa nakaka-receive ng regalo na to ng pangako. Hindi pa natin to na-receive noon. Pero dahil nung dumating si Jesus, nakilala natin siya, nagbago buhay natin. Amen? Dati kang ganyan, dati kang ganto, hindi mo naman alam noon kung ano yung tama sa mali Basta tayo, lalo na sa aming mga lalaki, dire-diretso lang kami. May paninindigan bahala kayo, paninindigan ko na to hanggang sa huli. Mga ganun Ngayon, binabago ng Diyos yun nung na-receive natin siya sa buhay natin. When He accept si Jesus sa buhay natin as personal Savior. Sumunod po doon,
Tinuruan niya tayo, He teach us. Kanina, tinuruan niya, pinakilala sa atin, no? Kung sino ba si Jesus. Ako yung regalo na yon. Nandito lang naman ako sa labas ng puso mo, hinihintay lang kita kung papapasukin mo ako. Ngayon, nung pinapasok na natin, tinanggap na natin, nagpa-under na tayo sa Kanya, yung promise na yon. Yung regalo na yon, tinuruan na tayo ng Lord kung ano yung tama. O wag mong gawin yan, kasalanan yan. Wag mong gawin yan, pakikiapid yan. Wag mong gawin yan, pag nanakaw yan, wag kang mag-sideline. Pag nalaman niya ng kumpanya yun, tanggal ka. Nakakahiya pa. Doon ka magpapasko sa bilibid. May mga ganon, wag mong gawin yan, mali yan. Wag mong, ito ang gawin mo, sasabihin sa'yo, mangungusap. Kasi nandun nung tayo ay nakakilala sa Lord, na-receive na natin yung gift na yan, gift of promise ng Lord sa atin, tinuturo na po yun, na natututo tayo sa mga pagkakamali natin. Unti-unti nating inuubad. Dumating tayo sa time na born again tayo. Amen? Lahat po ba rito born again na? Last time, sa ating mensahe, na banggit natin yan, yung genuine na born again. Kasi maraming born again ngayon eh. Minsan nga, ayaw pa magpakilala, nahiya, kasi baka may makarinig. Amen? Pero hindi nyo alam, hindi natin alam, pag hindi natin sinasabi yung totoo, ayaw mo pakita yung regalo. Amen? Ikaw pa, pag nakatanggap ka ng regalo, lalo na, kuwari, sa mga lalaki, tumanggap ka ng 501 na Levi's. Siyempre, susuotin mo yun. Tatakin mo pa nga, makita lang yung tatak eh. Uy, pare, naka-Levi's ka, 501. Di ba baklaran yan? Brad, red tab, oh. Gaganunin pa yung laylayan, di ba? Kasi gusto mong pagmalaki na naka-Levi's 501 ka, riregaluhan ka ng misis mo. Salamat sa mga misis na nagre-regalo ng Levi's 501. Ngayon, pag di ka makapagpatawi ng tunay, makabili, magpatayi ka na lang dyan sa tailoring. Bili ka na lang ng patches sa Quiapo. No? May mga ganon. Dapat, nung tinuro sa atin ni Lord John, paano ma-born again, pag ano mo, born again, Christian born again po. Huwag kang maya, Christian. Christian ka ba? Opo, Christian. Ang hina pa ng boses. Parang damit, parang binigyan ka ng asawa mo ng regalo. Hindi prigo prego. Nahiya ka. Mga ka-office mate mo, tunay, mga jag. Ngayon, nakataking kasi para makita, ikaw, prego. Parang nahiya ka. Parang ganun po yun. Pagka ikaw ay nakareceive ng gift sa Lord, ipagmalaki mo kung ano man yun. Ganun din sa suot mo. Hindi naman hindi ka nireguruhan ng polo na Banusin, Chancellor, Wall Street, ayaw mo suotin. Hindi kasi pangit yung tele. Ganunin mo lang, gusot agad. Diba? Pero ang Lord, dumating tayo sa punto na pinakilala sa atin si Jesus, tayo ay na-born again, kaya dapat, tayo ay amazed, tayo palagi ay na-excite, tayo ay hindi natin kinakahiya na born again tayo. Amen? Kasi minsan, parang sabihin mo, born again ka. Diba? Yung nakaraan ng sermon kay Pastor Panahon, kung nakinig kayo, tinapik niya yun, yung tungkol kay Nicodemus. Amen? Sabi to, number 3, He raised us, He teach us, He bless us. Binless tayo ng Lord kasi nakinig ka, natuto tayo, yung regalo, ni-receive mo, pinagmalaki mo yung regalo na yun. Di ba? Yung pangako ng Lord, pinagmalaki natin. Ipi-bless ka ng Lord. He bless us, He bless you because sumunod ka. Nakita ng Lord yung buhay mo, katanggap-tanggap yung regalo na yun, yung pangako ng Lord sa'yo. Ginamit mo sa tama, binless mo, ginawa mo yung mission mo. Last time nga, in-invite din ako, isang Christmas ng music ministry. In-invite ako, ayun nga, halos pareho rin sa mensahe na to, iba lang yung tema nila, pero ang pinaka-root naman talaga ng lahat ng gawain na yan ay si Jesus. Wala namang iba eh. Doon nga may mga nakita ako mga bata pa, mga binatilyo, mga dalagita, parang nag-iisip sila, yung response sila, hindi pa ganun ka, siyempre iniisip pa nila eh, baka maaaring bago lang silang nakakilala sa Lord, kaya iniisip nila talaga yung root kung sino yon. He bless us, binebless po tayo ng Panginoon. Amen? Sabi po doon, sa sumunod, yung pangatlo natin punto, He bring love, peace, and joy. Amen. Yung pong gift, kanina, yung napulfilled yung birth, tapos, tayo po ay naka-receive ni-receive natin yung faith. Ngayon naman po, yung love, peace, and joy. Dito po papasok yung binasa nating verse kanina na tungkol dun sa yung dun sa
Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Ito na po yun. Amen. Pinadama na ng Diyos sa atin. Yung regalo na to, nadama na natin. Amen. Palakpakan naman natin si Lord. Thank you, Lord, for your wonderful gift. Salamat po. Sabi po doon sa Galatians chapter 5, verse 22 hanggang 23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Ayun po yung mga tinuro sa atin ng Lord. Against such things, there is no law, no? Walang against doon sa lahat ng tinuro sa atin ng Lord. Yung mga binasa natin na to, tungkol po sa pag-ibig, kapayapaan. Kaya nga, He is the Prince of Peace, ating wonderful counselor, tagapayo. Yung pong mga leaders dito, pastor, ate natin, kuya, nakaka-counsel tayo niyan. Kina-counsel tayo pag may problema tayo tungkol sa pag-ibig, sa pera, no, payuhan tayo. Pero, in spite doon, yung pong ating talagang tagapamahala at tagapayo, wonderful counselor, si Jesus po yun. Siya po nagturo lahat niyan. Kung ano ka man ngayon, kung ano man tayo ngayon, tinuro lahat ni Jesus yan. Dati-dati, hindi ka marunong magmahal, natuto ka. No? Wala naman sigurong taong hindi marunong magmahal, parang abnormal yun. Rota yun. No? Pinoprogram. Kasi mayroong isang movie, hindi binago yung program. Naging violente siya. Yung robot, kung napanood nyo, hindi ko na matandaan yung title. Binago siya kasi pulis na robot yun eh. Nakuha siya ng mga masasamang tao. Binago yung program. Tinuruan mang hold up, manakit ng ano, gano'n, no? Pero ang Lord, hindi niya tayo tinuruan ng gano'n. Lahat tinuro bilang isang regalong pangako sa atin, yung pong salita ng Diyos ay nanatili sa atin, yung love, peace, yung kapayapaan na meron tayo ngayon, yung kagalakan, hindi lang happiness, kasi ang happiness nasa Jollibee lang yun. 'Di ba? Pero po ang binigay sa atin joy, sabi nga doon sa kanta kanina, joy to the world. Isang kagalakan ng buong mundo dahil sinilang ang Mesiyas, ang ating tagapagligtas, no? Hindi po siya nawala sa atin maski minsan. Sabi doon, He is always with us, our Emmanuel. Sabi doon sa binasa natin kanina, no, sa Matthew, He is our Emmanuel, our God is with us. Hindi po tayo iniwan ng Diyos maski kailan. Sino rito iniwan ni Lord? Kahit minsan. Diba? Iiyak-iyak pa nga yung iba dyan nung mga panahon na lahat tayo umiyak. Ako, umiiyak din ako. Umiiyak. Pagka minsan ang problema, hindi ko na kaya, pupunta ako doon sa kwarto, yung isang kwarto doon. Iniiyak ko sa Lord. Lord, kailangan namin, Lord. Kailangan ko sana to, Lord. Nakikipag-deal ako sa Kanya. Meron yun eh. Dumadating tayo sa ganun. Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Nandun siya palagi sa buhay natin. Isang beses nga, napagkwentuhan namin nung bayaw ko ni Jeff tungkol dito sa regalo ng Lord. Kasi alam nyo, minsan ang tao, nakatingin lang dun sa material things. Diba? Yung meron kang matanggap every year, komisyon, kung ano man yung dumadating sa buhay natin na material na bagay. Minsan, hindi na natin nakikita kung ano talaga yung tunay na niregalo ng Diyos sa atin. Amen? Minsan nga, nangungusap ang Lord, Lord, ano bang regalo mo sa akin ngayon? Umarap ka sa salamin, nandun yung sagot eh. Tingnan mo na lang, sasabihin sa'yo ng Lord, tingnan mo yung pamilya mo. May masaya kang pamilya, meron kang magandang asawa, meron kang malusog na anak. Amen? O, hindi pa ba more than a gift yan na binigay ng Lord? Tapos nag-expect ka pa ng mas malaki na mga material na. Hindi po yun. Kaya napagkwentuhan namin, sabi ko, blessed tayo kasi may iba dyan. No? Hindi nabiyayaan, hindi nabigyan ng gift ni Lord ng anak. Diba? Kaya tayong mga may anak na, blessed tayo, lalo na sa ating mga lalaki. Isa pong advantage yun sa aming mga lalaki na magkaroon kami ng anak. Kasi baliwala po yung, ako, dumating yung yumaman ako, gumanda yung takbo ng negosyo, ang dami kong mabiling property, ang dami kong mga stock, sumali na ako sa stock exchange, pero wala naman akong anak, para yatang
hindi pa rin masaya, malungkot. Kasi, ang nagbibigay sa atin ng joy, sa totoo lang mga kapatid, yung internal joy hindi po yung, noon, share ko lang, noong 2003, ako'y nag-OJT dun sa dati kong trabaho, 1 year yon. Meron talaga akong deal sa Lord. Sabi ko, Lord, kasi nung araw na yun, mahirap ang buhay, yung mga gamit nyo sa church, ang papangit, pinagtsatsagaan nyo lang, kung ano nandyan, pipilitin mo talagang ayusin kahit hindi na talaga maayos. Sabi ko, Lord, ang inihiling ko ngayong Pasko, December yun magkaroon ako ng sarili kong set of cymbals. Sabi kong ganun sa sarili ko. Talagang ginawa ko noon, may OJT kami, 50 lang yung per day, inipon ko yun. Tapos yung kaibigan ko, sabi ko sa kanya, Tol, pwede ba akong pa-deposit muna? Kasi para sa December, bibili na ako. Sabi niya, sigurado ka ba? O sige. Kasi pag nilagay ko lang sa alikansya yan, magastos ko yan, sabi ko. Sa madaling salita, nandun yung excitement kasi alam ko sa December, may makukuha ko ng regalo na yon na pinaghirapan ko. Kaya nung sumapit po yung December, talagang kasi a day before, pumunta pa ako ng Quiapo noon. Hapon na, siguro mas 4 yun yung cymbals, nagkakahalaga ng 14,000. Noong time na yun 2003. Sabi ko, paano ko ito mabibili? Ang pera ko lang nasa 10,000. Umuwi ako. Ngayon sabi sa akin ng tatay ko, pumunta ka ng maaga. Yung magbubukas pa lang yung shop para hindi ka patatawa ka noon, bibigyan ka ng discount noon kasi buena mano ka. Kaya nung following day, pumunta ako ron kasi excited na ako, marapit na mag-Christmas Gusto ko nang bilhin yon para magagamit ko na kasi excited ako Di yun nung nandun na ako, nantay ko magbukas. Ang bukas ng tindahan ay 9 a.m. Siguro dumating ako ron, mga 7. Nandun na ako, naghintay ako dun talaga magbukas. Kaya nung pagbukas pa lang, sabi sa akin ng mama, ikaw yung kagabi kahapon na. Ako po yun. Bibiling ko na po. Kumpleto na ba pera mo? Sabi ko, 10,000 lang pera ko. Naku, hindi pwede. Sabi sa akin ganun. Kaya nandun yung yung lungkot. Sabi ko, Lord, ba to? Yun na lang yung prayer ko sa inyo, mabili ko to. Sandali lang, tagasang ka ba? Sabi sa akin, Pasig pa po ako Kahit pamasahe na lang sana, bigyan nyo akong discount sa madali salita. Kaya nung time niyo, sabi niya, tawagan ko lang, may tatawagan ako, sabi niya. Di tinawagan, pumayag. Kaya ganoon na lang yung galak sa puso ko, maiyak-iyak pa ako, hindi ako makapaniwalang nabili ko 'yon. No? Kaya po ang Panginoon, gusto niyang mangyari sa atin yung galak. Gusto mangyari ng Lord sa atin na huwag kang mawala ron sa sa journey, sa buhay na to. Na huwag mong isipin na hindi mo siya kasama. Lagi mo siyang kasama. Lagi natin siyang kasama. Sa kasayahan, sa lungkot, sa hirap at ginhawa, kasama po natin ang Lord. Yun po yung pinapaintindi sa atin ng Pasko. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hindi po dahil doon. Siguro, secondary na lang yan. Pag meron tayong gustong hilingin sa Lord, darating na lang yon according to His plan. Kung capable kang i-handle ang isang bagay. Kaya minsan, dahil nagkakaroon na lang ng Christmas, dahil may hinihiling ka na lang, dahil may gusto kang mangyari ngayong Pasko. Sabi nga nung sa kanta na, sana ngayong Pasko, sana ngayong Pasko. Diba? May kantang ganon, na ang mensahe ng kanta, gusto niya makapiling na lang niya yung tao ngayong Pasko. Diba? May mga ganong story sa buhay natin. Minsan naman sa iba, lalo sa mga kabataan, ang inihiling na lang yung bagay. Gusto ko magkaroon ng iPhone, iPad. Gusto ko magkaroon ng gadget na ganito. Pero nawawala yung spirit of Christmas. Amen? Sabi to, number 2, He never leave us and nor forsake us. He is our Emmanuel, at kailanman hindi tayo iniwan ng Diyos. Kaya ngayon, ito po yung tanong, kailan ba tayo iniwan ni Lord? Kailan ba yung regalo? Yung regalo ba to na expired? Na-expired po ba yung regalo? Yung regalo ng pangako ng Panginoon sa atin? Di ba hindi? Tignan nyo yung mamaya, pagpunta nyo sa siya, rarap kayo sa salamin. Lord, di ba, gano'n ka? Di ba? Tapos tignan mo na lang yung pamilya mo, pag-uwi nyo sa bahay nyo, tignan mo yung pamilya mo, Nay, tatay ko pinagaling na, thank you Lord.
Yun yung tignan natin, wag yung kung ano yung regalo. Ngayon, may papagawa ako sa inyo. Babasahin ko muna tong Hebrew. Sabi doon, keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Amen? Hindi tayo iniwan ng Lord kahit minsan. Kaya nga, hindi lang dapat yun ang ma-appreciate natin. Sige, ngayon meron akong paggagawa, mabilis lang, dito tayo magtatapos. Inayayaan ko lahat na pumikit. Pikit tayo. Mga 1 minute, minuto lang, pikit tayo. Okay, ngayon nakapikit na. Ngayon, habang nakapikit kayo, may kumatok sa bahay nyo. Okay, tao po, nandiyan ba si... si Met na lang. Si Met, nandiyan ba si Met? Nandiyan. Sige, okay. Ngayon, may dalang regalo. Inabot. Pero nakapikit ka, nakapikit. Nakapikit ha. Wala kang nakikita. Binigay sa'yo yung regalo. O sige, buksan mo. Ngayon, buksan mo. Isipin mo, nung kinakaba mo, ay para siyang tablet. Para siyang tablet. Tapos yung bandang pindutan sa baba, bilog. Ngayon, ito tanong, habang nakapikit ka, makikita mo ba? Ma-appreciate mo ba yung regalo? Nang nakapikit ka? Nang hindi mo nakikita yung regalo? Ma-appreciate nyo ba? Ma-appreciate ba natin? Kahit hindi na lang yung ganon. Halimbawa, isang sobre. Pagbukas mo, binilang mo, ang dami, parang papel. Ma-appreciate mo ba yung regalo nang hindi mo nakita? Di ba hindi? Ngayon, tanggalin natin yung regalo na yon. Isipin mo ngayon si Jesus, nakapikit ka. Amen. Anong naramdaman mo? Nakapikit ka, iniisip mo si Jesus. Anong naramdaman mo? Amen. Sige, pwede na kayong dumilat. Okay. Tingnan nyo yung paligid nyo. Yun po mga kapatid. Pinakita sa atin ng Diyos yung kagandahan. In spite na anumang regalo yan, pasalamat tayo sa Panginoon. Nakakakita tayo, may mata tayo. Subukan yung gumanito. Amen. Ibig sabihin, salamat sa Lord kasi may kamay tayo. Amen? Kasi kung wala tayong kamay, kawawa tayo. Tingnan nyo si Nick, no? Yung isang evangelist, no? Bagamat hindi siya kompleto, pero bakit gano'n na lang yung joy niya sa Lord? Maglingkod, mag-ministry, mag-Great Commission. Kasi tinreasure niya yung gift of promise ni God sa kanya. Amen? Kaya po, maswerte ka. Wala man tayong iPad. Ako noon, alam nyo ba, every Christmas, hindi ako bibili ng drum gear. Yun yung ano ko eh. Addiction ko yun eh. Dumating ako sa panahon na talagang pinipilit ko talagang bilhin. Nakakahalaga ng 30,000, 33, pinipilit kong mabili. So gusto kong makuha gusto kong masubukan. Ganun yung addiction ko. Kahit mahal yan, bibiling ko yan, gusto ko Sabi nga sa akin ng tatay ko, ewan ko ba kanino na yung ugali niyan, pag may gusto siya, pinipilit niya kahit gabi na, matapos siya, no? Gusto niya makuha. Kaya nga, Lord, wala namang ibang reason kung bakit may Christmas. Pinipilit niya tayo. Sinikap niya tayong kunin, makuha yung attention natin, pero hindi po sa material na bagay. Kinukuha ng Lord yung attention natin para makita natin na yung nangyayari sa buhay natin, yun po yung kahulugan ng Pasko. Amen? Pasalamat tayo. Kahit na pansit canton lang yun nasa mesa, at least, walang sakit yung pamilya mo. Walang sakit. O anong gusto mo? Ang dami mong property, ang dami mong negosyo, pero nakakumpine yung anak mo sa ospital. Yung tatay mo, yung nanay mo, may sakit. Di ba? Saan ka? Siyempre, doon ka na lang sa walang sakit. Kasi, walang nakakaligtas doon. Lahat
lahat po tayo gusto nating for good, makasama natin yung mahal natin sa buhay. Kaya lang, lahat tayo dadating talaga tayo doon sa hangganan. Pero magpalad tayo dahil buo tayo, may paa tayo. Sige nga, subukan mong isa lang paa. CR, ihe. O, pupunta ka dyan, bibiling tinapay, isa lang pa mo. Tapos nagrereklamo pa tayo kay Lord. Binigyan ka na nga ni Lord ng 100, pambiling pandesal. Lord, lagi na lang pandesal, sasawa na ako rito. Masalamat ka, nakakalakad ka, nakakabili ka, may pang-abot ka. Di ba? Amen. Meron kang 100, yung iba nga wala. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sabi nga niya, I will never leave you and nor forsake you. Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Amen? Kaya ngayong Kapaskuhan, ngayong Christmas, isa lang po yung ilagay natin sa isip natin. Tandaan natin na wala pong reason, walang ibang dahilan, walang pinaka-importante pag Christmas si Lord. Amen? At yung pamilya natin, wala na. Yung mga pera, 13-month pay, bla bla bla, maraming benta, wala po yan. Kung wala naman yung pag-ibig. Amen? Importante po yun. Kaya kailangan laging siniserve yun, laging nandun yung sa tahanan natin. Amen? Hindi pwedeng wala. Kaya ngayon, lagi nating isipin na ang Christmas pala ay giving. Amen? Pagbibigay. Hindi lang naman po sa pera yon, sa pagmamahal. Yung meron kang tao na mapasaya, matulungan mo, isang regalo na po yun. Tulungan mo siya sa isang bagay. Na yon. Or meron kang isang kaibigan na tulungan, meron kang pinsan, kamag-anak, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, tulungan mo. 'Di ba? Tulungan mo lang maglaba yan eh. Masaya na yan. Buti na lang, tinulungan ako ni Kuya maglaba. Para pa naman fashionista magdamit. Si ate, ganun din. Tinulungan ako maglaba, tinulungan ako magluto. Salamat. Appreciate po natin. Appreciate everything for God's glory. Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa mga oras na ito na kami ay dinako mo sa lugar na ito. Salamat sa salita mo. Lord, salamat din, God, at yung Pasko, Panginoon, ay pinarealize mo sa amin na napakahalaga. Isang blessing, Lord, na kami ay nabubuhay. May kompleto kami, nakikita namin ang paligid namin. Salamat, Lord, dahil kompleto kami, buo ang pagkatao namin. May masaya kaming pamilya, may masaya kami church family, Lord. Mga kaibigan na totoo, nandyan din yung mga kasama namin sa hanap buhay, Lord, na totoo rin sa amin. Salamat po sa bawat isa, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal, sa kapayapaan, maging sa galak na binibigay mo sa amin everyday. Salamat po, Lord, sa salita mo. Dalangin nga namin ngayong Kapaskuhan, ibigay mo sa amin, Panginoon. Mangusap ka sa amin na ang kahulugan ng Christmas ay panganakan mo, Lord. Hindi mawawala sa aming puso. Hindi kami titingin doon sa mga bagay na nakakapagpasabik lamang, Panginoon, panandalian lamang, pero ang pag-ibig mo, Panginoon, ay walang hanggang pagmamahal sa amin. Kaya salamat, Lord, sa walang hanggang pagmamahal na ibinibigay mo sa amin. At yung mga material na bagay, Lord, man yung mga nakikita namin sa aming mga pansariling kagustuhan, God, ay tulungan mo kami na ma-overcome namin yon. Ikaw, God, ang magbigay sa amin kung ano yung mga dapat namin gawin bilang pagtugon, Lord, sa iyong kaarawan, God. Hallelujah. Salamat, God, sa kapanganakan mo. Salamat din, Panginoon, sa presensya mo at na-appreciate namin, Panginoon, ang lahat ng bagay na ginawa mo sa amin at sa mga pamilya namin, God, sa mga oras na ito. Salamat, Lord. We honor you. In the name of Jesus, we pray. Amen. Hallelujah. Salamat po. Isa pong maligayang Pasko po dun sa mga nasa tahanan nila. Amen. God bless you all. Amen. Okay, good morning po sa inyo lahat. Magandang maligayang Pasko. Advance Merry Christmas sa lahat ng NCAF family. At sa pagkakataon pong ito ay dadako po tayo sa pagkakaloob. Pero bago po yan ay meron akong kwento.
Itong kwentong ito ay nadaanan ko lang sa social media. No? Merong isang mayamang lalaki na habang naglalakad siya, may nakita siyang isang pulubi. No? So, nilapitan niya itong pulubi at tinanong niya, bakit ka o paano ka naging pulubi? No? Ang sabi ng pulubi ay mahigit 1 taon na siyang naghahanap ng trabaho pero wala siyang makitang trabaho. Kaya ang nangyari ay sa kalsada siya napadpad. Naging dahil homeless siya, naging pulubi siya at umaasa lang siya sa limos ng mga dumadaan ng mga tao. So, sabi dito sa mayaman, sir, mukhang mayaman naman kayo. Sabi niya, baka po pwede nyo akong kuhanin doon sa inyong kumpanya para makapagtrabaho naman ako at magkaroon ng pagkakakitaan. Sabi niya doon sa mayaman. Ang sabi ng mayaman ay ganito. Sabi niya, hindi kita kukuhanin para magtrabaho sa aking kumpanya. Pero gagawin kitang business partner. Sabi niya, sabi ng mayaman, meron kasi akong palayan. No? So, ang gagawin mo lang ay papaanin mo yung palay, gagawin mo yung bigas, dadali mo sa market at ibebenta mo yung palay. So, yung kikitain mo ay ganito ang ating hatian. Yung 10% nung kikitain mo, bibigay mo sa akin. Yung 90%, sa'yo na yun, sabi nung mayaman sa kanya. So natuwa itong pulubi, magandang opportunity ito, magandang pagkakataon at magkakaroon siya ng pagkakataon na ngayon na siya ay umunlad at gumanda ang buhay. So ganun nga po ang nangyari at lumipas ang 1 taon, maganda ang kita ng kanilang negosyo, malaki ang kinita niya at habang nagbibilang siya ng kanyang kita, dito na siya nagsimulang manghinayang. Sabi niya, sa loob ng 1 buwan, hindi ko nakikita itong, o sa loob ng 1 taon, hindi ko nakita itong business partner ko. At ako lang yung nagtrabaho. Kaya, dapat lang ay sa akin itong lahat ng kinita ito. Hindi ko na siya bibigyan. So, nagkaroon siya ng interest pati doon sa 10% sana na parte nung nagbigay ng negosyo sa kanya. So, dumating yung araw at dumating na estudyante o yung mayamang lalaki na nagbigay ng pagkakataon sa kanya na makapaghanap buhay. Kumatok siya at pagbukas niya ng pinto, nakita nung dating pulubi yung mayamang lalaki doon sa pintuan. Ano sabi niya? Sa loob ng mahabang panahon ay hindi kita nakita. Ako lang ang nagtrabaho at ako lang ang nagpalago nitong negosyong ito. At hindi kita nakita, sabi niya. Kaya dapat lang at ng kinita dito ay sa akin lang. Sa madalit salita, inangkin niya lahat yung 100% nung kinita. At hindi niya pinartihan yung 10% sana para doon sa nagbigay ng pagkakakitaan sa kanya. Alam niyo po, minsan, ganito po ang ginagawa natin sa Panginoon. No? So, credit doon sa may-ari ng kwento na yun. No? Ganito pong ginagawa natin minsan sa Panginoon. No? Binibigyan tayo ng opportunity ng Panginoon na kumita, hinihingi niya sa atin ay 10% lang, pero minsan parang nangihinayang tayo na ibalik sa Panginoon yung 10%. No? Pero, alam niyo po, kung i-withhold natin ito, parang wini-withhold na rin natin yung blessing sana na nilalawan ng Panginoon sa atin. So kaya, ang hamon sa atin, ang sabi ng Biblia, God loves a cheerful giver. Sa ating pagkakaloob, magkaroon tayo ng pusong may kagalakan sa pagkakaloob sa Panginoon. Yung hindi napipilitan lang. Kaya, sa pagkakataong ito, pagpasyahan po natin, ano ba o magkano ba yung ating ipagkakalob sa Panginoon nang maluwag sa ating puso
at hindi napipilitan lang. Pagpasyahan po natin ito. At sa pagkakataong ito, sa pamagitan po ng pagkakaloob na ito, ay sambahin po natin ang Panginoon sa pamagitan ng ating mga tithes and love offering. So pwede na po natin simulan. Nandito po yung ating basket. At lumapit lang po tayo dito at ipagkaloob yung ating mga kaloob sa Panginoon. That we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving. And it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running. Okay, tayo po ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong mga ginawa sa aming buhay, lahat po ng pagpapala na tinanggap po namin sa mga nakalipas na panahon. Salamat po sa buong taon na ito, Panginoon, na kami po ay inyong patuloy na sinasamahan at itinatawid sa lahat po ng mga kahirapan na pinagdadaanan namin, Panginoon, sa lahat po ng mga pagsubok. Salamat po dahil kang naririyan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, ikaw ay tapat sa inyong pangako. At sa pagkakataon po ito, idinudulog po namin sa inyo ang mga kaloob na ito. Pagpalain niyo po ito, i-multiply niyo po ito, Panginoon. Gamitin niyo po sa karapat-dapat na paggagamitan ito, Panginoon. At nawa, Panginoon, ay patuloy niyong i-bless ang inyong NCAF family, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ang bawat pamilya, patuloy niyo pagpalain, patuloy niyo pong ingatan ang mga sources of income. At nawa, patuloy pong maging bukas ang aming puso, bukas ang aming kaisipan sa pagkakalob sa inyo, Panginoon. At sa pamagitan nito ay patuloy ka naming sambahin at dakilain, Panginoon. At dinudulog din po namin sa inyo, Panginoon, si Job sa kanya pong nalalapit na pag-alis, Panginoon. Ingatan niyo po siya sa kanya pong biyahe at nawa po, Panginoon, sa kanya pong pag-stay din sa quarantine facility. Dalayan ko, Lord, na samahan niyo po siya doon at ilayo niyo po siya sa anumang banta ng virus, Panginoon. Sa halip, Panginoon, ay i-preserve niyo po yung kanyang malakas at malusog na pangangatawan. At sa kanya pong pag-alis, Panginoon, ingatan niyo po yung kanyang pamilya na may iwanan dito, Panginoon. Dalayan ko na i-preserve niyo po yung kanilang mga kalusugan at kalakasan, Panginoon, at patuloy niyo pong pagyamanin ang kanilang relasyon bilang isang pamilya, Panginoon. Bagamat muli na naman sila magkakalayo, dalayan ko na ingatan niyo po ang kanilang relationship, Panginoon. Sa kabila po ng kanilang pagkakalayo ay hindi po ito po ay lalo po silang magmamahalan sa isa't isa. At ilayo niyo po sila, Panginoon, sa mga anumang uri ng tukso na kung saan ay gusto silang paglayuin, Panginoon. At dalahin ko na sila rin po ay patuloy na mapalapit sa inyo, Panginoon. At habang lumalapit sila sa inyo, sila po ay lumalapit din sa isa't isa. At pagpalain niyo po ang kanyang lugar na pupuntahan kung saan siya po ay magtatrabaho ngayon. Dalahin ko, Lord, na ingatan niyo po siya doon at gamitin niyo po siya doon, Panginoon. At nawa po ay sa kanyang buhay ay patuloy kang malugod, Panginoon. At salamat po, Panginoon, sa bawat isa na naririto ngayon at maging sa mga kasama po namin, mga kapatiran po namin na sa kanya-kanyang tahanan. Dalahin ko nga po, Panginoon, na pagpalain niyo po ang bawat isa at maging ang mga tithes and offering na ito ikinukumit po namin sa inyo. Pagpalain niyo po ito, Panginoon. Samod na lang sa Panginoon Jesus. Amen. Okay. So, sa ating po mga announcement and acknowledgement, salamat po sa mga kapatiran na patuloy na ginagamit ng Panginoon. At salamat po doon sa mga nag-sponsors para po doon sa ating shoe boxes. No? Ito po ay ilang box yun na ito? 12 boxes. So naka-collect po tayo ng 12 boxes. So lahat po yan ay may mga lamang regalo. No? At ito po ay iipunin
ng mga youth sa Zone 2 at idadali po doon sa mga churches na nangangailangan para sa mga bata na talagang mga nangangailangan sa mga churches ng ELC. So, salamat po sa mga nagsuporta, salamat po sa mga nag-sponsor. So, pagpalain po kayo ng Panginoon. Okay. So, pagkatapos po ng service na ito, ay magkakaroon po tayo ng simple celebration, simple fellowship sa pamagitan po ng salo-salo, mamayang pananghalian. No? So, nagugutom na ako. Konti na lang po at tayo po ay and then after nung lunch yun, fellowship yan. So let us have a simple celebration at bilang ano na rin, bilang pagsunod sa hindi na tayo kagaya nung mga nakaraang taon na talagang party, no? Ito po ay simpleng celebration lang bilang pagsunod sa mga regulations at sa mga protocols, no? So, para hindi po tayo magkaroon ng paglabag. So, yung mga nasa bahay po ay ang amin pong pinapaabot sa inyo ay isang maligayang pagbati ng maligayang Pasko. So, ilang araw na lang po, ilang tulog na lang, magsa-celebrate tayo ng Christmas. So, gawin po nating ligtas ang ating selebrasyon. So, bagamat magse-celebrate tayo, gawin po nating safe. No? Sundin po natin yung mga minimum health standard. No? At nandiyan pa rin po yung virus, hindi pa umaalis. No? So, bagamat na ang IATF ay ang gobyerno ay nagluwag na sa mga ilang mga regulasyon, pero ang virus po ay naririyan pa rin. So, may possibility pa rin po na tayo ay mahawa o maka-contract nitong virus. Kaya magkaroon po tayo ng ligtas na selebrasyon sa itong darating na Pasko. Kung maaari ay umiwas muna tayo sa maraming tao. Kaya yung mga family reunions, medyo, kaya nga ang mga Christmas party ngayon ay pinagbawal din kasi nga hindi pa rin naman nawawala yung virus, nandiyan pa rin. So, ang mga offices, mga companies, ang kanilang mga Christmas party ngayon ay virtual. So, ganun po yung mga naging selebrasyon ng Christmas party. So, kaya sa ating selebrasyon this Christmas, gawin po nating ligtas at bumawi na lang po tayo sa mga susunod, no? Kapag nawala na itong virus. So, hopefully next year, makapag-celebrate na tayo at talagang makapag-Christmas party na tayo next year. Pero ngayon, tiis-tiis lang muna tayo. Ngayon lang naman ito. No? So, kaya pagtiisan na lang muna natin. Okay? So, ating pong mga gawain ay patuloy po nating suportahan at patuloy po tayong makibahagi sa ating mga gawain. So, tayo po ay tumayo at tayo po ay muli magkama-sama sa closing prayer and benediction. Pangunahan po ulit tayo ni Pastor Vlad sa ating closing prayer. Amen. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. We honor you, Jesus. You're the reason why we're here, Lord. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito, sa aming gawain na natapos. Salamat sa lahat ng ginawa mo mula umpisa sa aming pag-aawitan, sa pakikinig ng mensahe mo, maging God sa fellowship na ito na binigay mo sa amin, sa aming mga kanya-kanyang pamilya, especially yung mga nando sa mga kanya-kanyang tahanan, nakikinig ng live stream. Panginoon, dahil sa walang sawang pagsubaybay ng gawaing ito, kahit na wala kaming face-to-face talaga sa ibang mga pamilya. Salamat po, Panginoon, dahil tunay nga na ikaw yung diwa ng Pasko, ikaw yung regalo. Kung ano mang meron kami ngayon, na-appreciate namin yun, Lord, dahil wala naman kami ngayong kakayanan kung hindi mo yun yung binigay, Panginoon, kung wala ka sa buhay namin. Salamat, Lord. Salamat sa mga buwan na duman sa amin through thick and thin, sa aming pamilya, mga mahal sa buhay, maging doon sa aming ministry. Salamat din po, Panginoon, dahil patuloy mo kaming ginagamit. At dalangin namin na mas gamitin mo pa kami ngayong Kapaskuhan, Lord. Dalangin nga namin na yung spirit mo ay huwag mawawala.
yung spirit mo, Panginoon, yung the true meaning of Christmas ay hindi mawawala, Panginoon, sa hapag ng aming mga kanya-kanyang tahanan, Lord. Maging dun sa mga kaibigan namin, mga mahal namin sa buhay, mga kamag-anak, mga kakilala namin na hindi sila kumpleto, hindi buo ang pamilya nila ngayong Pasko dahil sa pandemya. Dalangin namin, Lord, na Ikaw yung magbigay sa kanila, God, ng comfort sa mga panahon na sila ay nalulungkot, wala silang masandalan. At alam namin, Panginoon, na hindi mo hayaan ang mga anak mo ay magkakaroon ng mga problema, kapighatian, nagkakaroon ng mga lapses. At alam namin, Panginoon, na nandiyadyaan kayo para ituwid kung ano man yung mga kakulangan sa aming mga buhay, God, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa salita mo na patuloy na nagbibigay lakas sa amin, ma-encourage kami, ituloy namin ang paglilingkod, ituloy namin yung ginagawa naming pagtatrabaho para sa pamilya namin, maging doon sa aming mga hanap buhay, mga negosyo, sa aming mga karil, sa mga nag-aaral. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mo kaming samahan, ingatan mo kami, maging dun sa mga kapatiran, yung mga kasama namin na hindi na rin namin nakakapiling, nasa malalayong lugar. Ingatan mo sila, Panginoon, Panginoon, kay Pastora Bing na dumadaan ngayon sa karamdaman, dalangin namin, patuloy mo siyang pagalingin, samahan mo siya ng iyong banal na dugo, ikaw ang magpagaling sa kanya. Alam namin, Panginoon, na ang mga gamot ay instrumento lamang, tulungan mo siya, makarecover siya, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa iyo, Panginoon, ikaw yung Diyos na nagpapagaling, sa pagsambit pala ng pangalang Jesus, kami, Panginoon, ay gagaling at naniniwala kami, God. Salamat sa pananampalataya, even kay Ate Donna. We pray for her, Lord. Pagalingin mo rin siya sa pangalan ni Jesus. Kung ano man yung mga tinetake niyang gamot, gamitin mo ito magamit ito as instrument para gumaling siya, Panginoon. Alam namin, God, na ikaw lang nakakaalam ng buhay namin. Ikaw lang ang may karapatang kumuha nito, Panginoon. Kaya, God, tulungan mo kami na habang kami malalakas pa, kaya pa namin tumayo, kaya pa namin magsalita, kaya pa namin magsulat, kaya pa namin itaas yung kamay para magpuri sa iyo. Sana, God, magawa namin habang kami malalakas pa. At alam namin, God, na kapag sumapit na yung panahon na kami matatanda na, medyo hindi na limitado na lang yung paggalaw, Panginoon. Kaya dalangin namin, Panginoon, sa mga kabataan, mga young professional na mga bata rin na patuloy naming madala, makapaglingkod sa inyo, magamit kung ano man yung kakayahan na meron para i-glorify ang pangalan mo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito at dalangin namin na patuloy na sumagana ang kanya-kanyang tahanan namin ng kasama ka. Hindi ka namin i-set aside, Lord, as side dish lang sa buhay namin. Maging main dish ka, Panginoon, palagi sa buhay namin. Salamat, purihin ka, ingatan mo kami, lalo na sa banta ng COVID, ng mga balakid ng karamdaman sa Kristo. Hallelujah, ilayo mo kami, Panginoon. At alam namin, God, na iingatan mo kami kung kami ay nag-iingat. Kaya dalangin namin, God, bigyan mo kami ng control sa mga sarili namin. Layo mo kami, Panginoon, sa lahat ng mga temptation, mga bagay na hindi natin dapat gawin para maipahamak yung mga pagkamahal namin sa buhay at pamilya. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon kami ng control, lalo na sa pakikisalamuha muna ngayon. Tulungan mo kami na magampanan namin ang magawa namin ang pagse-celebrate ng iyong birth, na hindi kami, Panginoon, na walang nagkakasakit sa amin, Panginoon. Kami ay patuloy na makapaglingkod pa rin sa inyo at saka sa mga susunod pang panahon. Salamat, ingatan mo kami, sa daraang linggo na to, sa darating na week na to, na isa-celebrate namin ng Christmas, ang iyong birth, at alam namin na simula pa lamang, Panginoon, kami, Panginoon, nananalantay na, Lord, ang pangalan mo sa aming mga puso. Nakatatak na, Panginoon. At everyday, Lord, sineselebrate namin to. Lagi namin pinapasalamatan yung regalo na yan na binigay mo sa amin panghabang buhay. Salamat! Ingatan tayo ng Panginoon at pagpalain sa lahat ng ating gagawin. Sa iyo namin binabalik ang lahat ng kapurihan at tagapagligtas sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Isa pong maligayang Pasko sa bawat isa. Pwede tayong kumanta ng Christmas song. Amen.
God. Glory. Man, he lays his glory by, born that man no more may die, born to raise the sons of birth, born to give them second birth. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hark the herald angels sing, glory to the newborn King. Hallelujah. We praise you, God. Yes, Jesus. Glory, glory, glory. Praise God. Merry Christmas. God bless you all. Praise God.